Akala mo ba dahil CEO ka at may-ari ng mansyong ito, maaari mo nang gawing motel ang pamamahay ko? Drake Salcedo, nagkakamali ka ng binangga dahil ang walis tingting na ito ang tatapos sa karangyaan mo. Si Lyra Pascual ay hindi ang tipikal na asawa ng isang bilyonaryo, habang ang ibang asawa ng mga mayayaman ay abala sa pag-aksaya ng pera sa mga mamahaling bag, branded na sapatos at mga high society party. Pinili ni Lyra na manatiling payak, tapat at hands-on sa pag-aalaga sa asawa niyang si Drake Salcedo, ang makapangyarihan, gwapo at tanyag na CEO ng Salcedo Group of Companies. Para kay Lyra, sapat ng kanilang simpleng pagmamahalan na nagsimula pa noong mga panahong wala pa silang karangyaan. Ngunit ang akala niyang perpektong buhay may asawa ay gumuho sa mismong gabi ng kanilang 3 anibersaryo. Nagpa siyang umuwi ng maaga si Lyra upang ihanda ang paboritong hapunan ni Drake. Ngunit ang dinatnan niya sa kanilang master's bedroom ay ang pinakamatinding bangungot ng isang asawa. Si Drake nasa ibabaw ng kama at may kalong na isang sikat na modelong halos wala ng suot. Sa tindi ng sakit, hindi iyak ang sinalubong ni Lyra. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa naglalagablab na galit. Bago pa man makapagpaliwanag ang bilyonaryong CEO, mabilis na binuhat ni Lyra ang isang matigas at bagong walis tingting sa pasilyo. Walang preno niyang kinambalos at binugbog si Drake hanggang sa magmakaawa ang makapangyarihang lalaki. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang paghihiganti. Hinila niyang kabit ng kanyang asawa sa buhok at pinatakbo ito sa gitna ng kalsada ng kanilang marangyang subdivision na nakabra at panty lamang. Sa gabing yun, matapos ihagis ang kanyang singsing sa mukha ni Drake, binuhat ni Lyra ang kanyang maliit na maleta at ang kanyang natitirang dignidad. Lumaya siya na walang kinuha kahit na isang barya mula sa yaman ng mga Salcedo. 2 taon ang matulin na lumipas. Si Lyra ay nagsisimula ng bumangon bilang isang payak na panadera sa isang malayong probinsya sa Batangas. Malayo sa marangyang buhay na tinalikuran niya, habang si Drake naman ay naging isang basag na lalaki. Ang mansyon niya ay naging isang malaking kulungan ng pagsisisi. Na-realize niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali matapos mawala ang natatanging babaeng nagpatino at nagmahal sa kanya noong wala pa siyang pangalan. 2 taon siyang hindi tumigil sa paghahanap at ngayon na natunto niya na ang kinaroonan ng kanyang asawa, handa si Drake na ibaba ang lahat ng kanyang pride at kayamanan para lang bawiin ito. Kaya bang burahin ng tapat na pagsisisi ni Drake ang matinding sugat ng pagtataksil sa puso ni Lyra? Handa na ba si Lyra na magpatawad at buksan ang kanyang puso? O may pangalawang round pa ng hambalos ng walis tingting ang sasalubok sa nagbabalik na CEO? Isang kwentong may halo ng katatawanan, matinding gigil at umaapoy na romance. Tuklasin kung paano ang isang palaban na asawa ay kayang itumbang mundo ng isang mapagmataas na bilyonaryo upang ituro ang tunay na kahulugan ng katapatan at pag-ibig. Napakalawak ng ngiti sa mga labi ni Lyra habang buong ingat na nilalagay ang mga supot ng grocery sa backseat ng kanyang lumang kotse. Espesyal ang araw na to, 3 anniversary ng kasal nila ni Drake Salcedo. Para sa ibang tao, ang asawa ng isang bilyonaryong CEO na tulad ni Drake ay dapat na nakatira sa mga mararangyang spa, nagpapakasasa sa shopping malls at napapaligiran ng mga personal na driver at katulong. Ngunit iba si Lyra Pascual. Mas pinili niyang manatiling payak. Siya mismong pumunta sa palengke upang mamili ng sariwang hipon, alimango at mga paboritong sahog ni Drake para sa kanilang hapunan. Nagsimulang pag-ibig nila noong mga panahong hikahos pa si Drake, noong ang tanging pangarap lang nito ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagpatayo ng maliit na kumpanya. Si Lyra ang naging sandalan, lakas at buhay ng lalaki. Kaya naman ang magbunga ang lahat ng hirap at maging isa si Drake sa pinakamayamang CEO sa bansa na natili ang sumpaan nilang dalawa. Walang magbabago sa kanilang pagmamahalan.
Habang nagmamaneho si Lyra, papasok sa tanyag at eksklusibong subdivision kung saan nakatayong kanilang ingrandeng mansyon, bahagyang kumaba ang kanyang dibdib. May kung anong lamig na dumaan sa kanyang sistema na hindi niya maipaliwanag. Isinantabi niya ito at inisip na lamang ang reaksyon ni Drake kapag nakitang inihanda niyang sorpresa. Ang paalam sa kanya ng asawa, gabi na ito makakauwi dahil sa isang napakahalagang business meeting kasamang mga dayuhang investor. Ngunit nangitigil ni Lyra ang kotse. Sa tapat ng kanilang malaking gate, nagtaka siya. Ang mamahaling sports car ni Drake ay nakaparada na sa garahe. Maaga yatang natapos ang meeting niya. Bulong ni Lyra sa sarili habang may ngiti ng pananabik. Binuksan niya ang pinto at binuhat ang mga supot ng pagkain. Pagpasok niya sa malawak na sala, napansin niyang katahimikan ng mansyon. Walang ingay maliban sa matandang kasambahay na si Manang Pasing. Sa gilid ng kusina, bakas ang labis na kaba at pamumutla sa muka. Manang, nandyan pa pala si Drake? Bakit hindi niya sinabi sa akin para nakauwi ako ng mas maaga? Masayang bati ni Lyra habang ibinababa ang mga groceries sa counter. Nasa itaas po, Ma'am Lyra. Nauutal at nanginginig ang boses ng matanda. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. May kasama po siyang kliyente. Ang sabi po ni Sir Drake, huwag daw po muna silang istorbohin dahil napakahalaga ng pinag-uusapan nila. Kumunutang noon ni Lyra, may kung anong kakaiba sa kilos ni Manang. Bilang asawa ng kasama ni Drake mula sa putkan, kilala niyang sistema ng negosyo ng asawa. Hindi nagdadala si Drake ng kliyente sa kanilang pribadong pamamahay nang hindi niya alam, lalo na sa araw ng kanilang anniversary. Sige po Manang, ako nang mag-aakyat ng kape sa kanila, sabi ni Lyra. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit ng kabog sa kanyang dibdib ay parang tambol na lumalakas. Dahan-dahang umakyat si Lyra sa ingrandeng hagdanan na gawa sa mamahaling kahoy at marmol. Ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang kanilang master's bedroom, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Hindi to tunog ng mga papel ng kontrata o diskusyon tungkol sa stocks. Yun ay isang malanding tawa ng isang babae. Isang boses ni estranghero sa kanyang pandinig. May kasunod na mahinang ungol at kalantog ng kama. Ang pinto ng kanilang kwarto ay bahagyang nakabukas. Nagiiwan ng maliit na siwang. Hiningal si Lyra, unti-unting nanghinang kanyang mga tuhod nang sumulyap siya sa siwang na yon. Doon sa ibabaw ng kama na kanilang pinagsasaluhan, gabi-gabi, nakita niya si Drake, ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Nakayakap at nakikipaghalikan sa isang sikat na modelong babae na halos wala ng suot na damit. Ang silid na dapat ay sagrado para sa kanilang mag-asawa ay ginawa nitong pugad ng kalaswaan. Gumuho ang mundo ni Lyra, ngunit sa pagguho ng kanyang puso, isang naglalagablab na galit ang mabilis na sumiklab sa kanyang buong pagkatao. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging yelo sa sobrang lamig. Ngunit sa loob ng mga ugat ni Lyra, may bulkang sumasabo. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang matinding sakit na unang humiwa sa kanyang dibdib ay mabilis na nilamon na naglalagablab at purong galit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig, hindi sa takot kundi sa pagnanais na manakit. Tatalikod ba siya at iiyak sa sulok tulad ng mga api sa teleserye? Hindi si Lyra Pascual. Limungon siya sa gilid ng pasilyo malapit sa pinto patungong balkonahe. Doon nakasandal sa paderang isang bagong biling, walis tingting. Ito ay matigas, makapal at may mahabang kahoy na hawakan. Bagay na binili niya nung isang araw para ipanglinis sa mga tuyong dahon. Sa sandaling yon, ang simpleng kagamitang pambahay na yon ang naging sandata ng isang nangangalit na asawa. Buong lakas na hinawakan ni Lyra ang hawakan ng walis. Umakbang siya patungo sa pinto ng kanilang silid. Tinaas ang kanyang paa at blag! Malakas na humampas ang pinto sa pader. Dahil sa tadyak ni Lyra, ang dalawang tao sa ibabaw ng kama ay sabay na napaigtad sa gulat at mabilis na nagpumot. Lyra! Nanlalaki ang mga mata ni Drake. Ang kanyang mukha na dati palaging kalmado ay may otoridad
bilang CEO ay napalitan ng matinding takot at pamumutla nang makitang itsura ng kanyang asawa. Sandalihan, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag mo mukha mo, Drake Salcedo! Bulyaw ni Lyra. Bago pa man makababa ng kamang bilyonaryo, mabilis sa sumugod si Lyra. Tinaas niyang walis tingting at buong lakas na inihimbalos to sa nakalantad na likod ng kanyang asawa. Pak! Aray! Lyra! Masakit! Sigaw ni Drake habang mabilis na gumulong sa kama para salagin ang susunod na patama. Ngunit walang prenong galit ng isang asawang niloko sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Ang walis tingting ay tila may sariling buhay habang paulit-ulit na humahampas sa katawan ng makapangyarihang CEO. Tinamaan si Drake sa braso, sa balikat at sa binti habang sinusubukan nitong magtago sa likod ng mga unan. Ang mga tingting ay gumagawa ng matitinding latay sa makinis nitong balat. Walang hiya ka! Gago! Hayop! Sinasabay ni Lyra ang bawat hampas sa bawat mura na lumalabas sa kanyang bibig. Ginawa mong hotel ang pamamahay ko. Dito pa sa kama natin. Dito mo dinalang dumi mo. Han, pakinig ka muna. Lasing ako. Hindi ko alam. Aray, masakit Lyra. Tama na. Pagmamakaawa ng lalaking kinatatakutan sa boardroom ng mga dambuhalang kumpanya. Ngunit ngayon ay gumugulong sa sahig ng sariling kwarto upang iwasan ang hagupit ng asawa. Hindi mo alam? Pero alam mo kung paano magubad. Bilyonaryo ka nga pero mas sahol ka pa sa hayop. Higit na ginalit na dahilan ni Drake si Lyra. Ang dulo ng walis ay tumama sa mamahaling lampara sa tabi ng kama, dahilan upang mabasag ito at lumika ng malakas na kaluntog. Sa gilid ng kama, ang babaeng modelo nanginig sa takot. Habang nakatalukbong ng kumot na pagtanto ng asawang akala niya'y mahinhin at tahimik ay isa palang buhay na leon na handang pumatay. Nang makita ng babaeng modelo na walang balak huminto si Lyra sa paghambalos at ang makapangyarihang CEO na si Drake Salcedo ay nagagawa nitong piliting gumapang sa sahig, napagtanto niya na siya ang susunod na biktima. Habang abala si Lyra sa pagpapakawala ng galit kay Drake, dahan-dahang gumapang ang babae pababa ng kama, balak na tumakbo patungo sa pinto. Nakabra at panty lamang ito dahil sa pagmamadali. Bitbit ang kanyang mamahaling damit at branded na bag, ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang matigas na kamay ang sumabunot sa kanyang mahabang buhok. Saan ka pupunta? Sinto-sinto! Bulyaw ni Lyra. Sa tindi ng lakas ng kanyang braso, napatras ang modelo at napasigaw sa sakit. Aray! Bitawan mong buhok ko! Kade-deliver lang ng Hermes bag ko! Baka masira! Tilin ng babae. Pilit na nagpupumiglas, ngunit mas lalo lang hinigpitan ni Lyra ang hawak sa anik nito. Masisira ko rin ang mukha mo kung hindi mo ititikom ang bibig mo! Sagot ni Lyra habang ang kabilang kamay niya ay nakakasakmal pa rin sa walis tingting. Lyra, pakiusap, huwag mo siyang saktan. Akong may kasalanan. Huwag siya! Hiyaw ni Drake mula sa sahig. May mga pulang latay ng braso at likod. Pilit na tumatayo upang umawat. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Lyra ang nagpatigil sa CEO. Manahimik ka dyan, Drake! Kung ayaw mong mukha mo naman ang sunod kong pagdiskitahan! Binalingan muli ni Lyra ang modelo. Bitbit ang nangangalit na galit ng isang legal na asawa. Kinaladkad niyang babae pababa ng ingrandeng hagdanan. Walang nagawa ang kabit kung hindi ang sumunod habang umiiyak at sumisigaw dahil sa sakit ng bawat hila ni Lyra sa kanyang buhok. Ang matandang kasambahay na si Manang ay napanganga na lamang sa gilid ng sala. Nakikitang hawak ni Lyra ang walis sa isang kamay at ang kabit sa kabilang kamay. Buksan mong pinto, Manang! Utos ni Lyra. Dahil sa takot, mabilis sa sumunod ng matanda at binuksan ang malaking pinto ng mansyon, pati ng engranding gate na bakal na nakaharang sa kalsada. Tinulak ni Lyra ang babae palabas ng gate diretso sa sementadong kalsada ng kanilang eksklusibong subdivision. Ang sikat ng hapon ay tumama sa halos subad na katawan ng modelo na nanginginig na ngayon sa kahihiyan. Takbo! Sigaw ni Lyra habang tinatampisaw ang walis tingting sa hangin. Tumakbo ka ng mabilis! Kapag lumingon ka o bumalik ka pa sa mansyong ito,
Sisiguraduhin kong hindi ang buhok mong mawawala sa'yo. I-deliver ko sa'yo ang impyerno! Dahil sa matinding takot para sa kanyang buhay, walang nagawang sikat na modelo kundi ang magtatakbo sa kalsada. Naka-undergarments lamang ang mga security guard ng subdivision at ilang kapitbahay na naglalakad ay napahinto at napanganga sa kakaibang tanawin. Isang sikat na ramp model, umiiyak at tumatakbo habang hawak ang kanyang Hermes bag. Hinihingal na humarap si Lyra kay Drake na noon ay nakasunod na pala sa kanya sa labas ng gate. Suot ang gulo-gulong polo at may bakas na matinding pagsisisi sa muka. "Han, please," bulong ni Drake. Nanginginig ang boses. Tinignan siya ni Lyra ng may pandidiri. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang gintong singsing sa kasal at buong lakas na tinapon to. Tumama to mismo sa noon ng bilyonaryong CEO bago gumulong sa sahig. "Pinalalayan na kita, Drake Salcedo, at isama mong walis na yan sa basurahan ng marumi mong buhay," huling saad ni Lyra bago palbalag na sinara ang malaking gate. Iniwan ang asawa na nakatayo sa ilalim ng unti-unting pagdidilim ng kalangitan. Hindi na nagaksaya ng panahon si Lyra. Umakyat siya sa kwarto. Hindi sa kanilang master's bedroom na nabalot na ng dumi at kasinungalingan, kundi sa bakanting guest room. Doon ay kumuha siya ng isang malit na maleta at mabilis sa sinilid ang iilan niyang mga damit, mga dokumento at ang kanyang lumang cellphone. Nang bumaba siya, nakatayo si Drake sa dulo ng hagdanan, tila isang basang sisiw na hindi alam ang gagawin. Ang makapangyarihang CEO na nakakapagpabagsak ng mga kakumpetensya sa isang pitik lang ng daliri ay mukhang pira-pirasong salamin ngayon. "Lyra, pakiusap. Huwag kang umalis. Huwag mong gawin to," pagsusumamo ni Drake. Hahakbang sana. Palapit ngunit tinapat ni Lyra ang kanyang hintuturo sa mukha nito. "Huwag mo kong lalapitan, Drake. Nandidiri ako sa'yo," marinat malamig na sabi ni Lyra. "Iwan mo sa akin ang kahit na anong credit card o cheque, Drake. Wala akong kukunin kahit na isang barya sa yaman mo. Dahil ang yamang meron ka ngayon ay galing sa lalaking minahal ko noon. At ang lalaking yun ay patay na para sa akin." Binuhat ni Lyra ang kanyang dignidad at lumabas ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse na binili pa niya gamit ang sarili niyang ipon bago pa man yumaman si Drake. Sa pagandar ng sasakyan, hindi niya nilingon ang mansyon na naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pinakamatinding kabiguan. Lumipat siya sa isang malayong probinsya sa Batangas kung saan walang nakakakilala sa kanya at nagtatrabaho bilang isang payak na panadera sa isang maliit ngunit sikat na coffee shop. Samantalang sa loob ng sumunod na 2 taon, ang buhay ni Drake Salcedo ay naging isang buhay na impyerno. Ang mansyon na dati puno ng amoy ng masasarap na luto ni Lyra at ng kanyang matatamis na tawa ay naging isang malaking kulungan ng pagsisisi at katahimikan. Ang totoo, nung gabing yon, binalak siyang iset up ng kanyang mga kalaban sa negosyo. Nilasing siya sa bar at pinasok ang modelo sa kanyang sasakyan hanggang sa makarating sila sa mansyon. Ngunit alam ni Drake na wala siyang idadahilan. Kasalanan niya pa rin dahil naging mahina siya. Dahil hinayaan niyang umabot sa puntong yun ng lahat. May mga pasapang kanyang likod mula sa hugupit ng walis tingting ni Lyra. Ngunit ang mas matinding latay ay nasa kanyang budhi. Sa nakalipas na 2 taon, walang gabi na nakatulog si Drake ng maayos. Hindi siya tumitingin sa ibang babae. Ang bawat sulok ng boardroom o ng kanyang opisina ay nagpapaalala sa kanya kay Lyra, ang babaeng naging pundasyon ng kanyang tagumpay. "Sir Drake, may balita na po ang pribadong investigador na kinuha ninyo," ulat ng kanyang sekretarya isang umaga. Sabay abot ng isang brown envelope, mabilis na binuksan ni Drake ang sobre. Doon ay nakita niyang ilang litrato ng isang babaeng naka-apron. May bakas ng harina sa pisngi, ngunit may matamis at mapayapang ngiti habang may hawak na tray ng bagong lutong tinapay. Si Lyra. Nangatal ang mga labi ng bilyonaryo. Ang kanyang puso na 2 taong natulog ay muling tumibok ng napakabilis. "Ihanda mong kotse," utos ni Drake. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Aalis tayo ngayon din." Mabango ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape na humahalimuyak sa loob ng malit na bakery sa bayan ng San Nicolas. Maagang maaga pa lang ay abala na si Lyra sa pag-aayos ng mga tinapay sa loob ng glass counter.
Nakasuot siya ng isang simpleng asul na apron. May konting bakas ng harina sa kanyang kanang pisngi at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Sa loob ng 2 taon, ito ang naging tahimik ngunit mapayapa niyang mundo. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa karangyaan at higit sa lahat, malayo sa lalaking dumurog sa kanyang puso. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto, hudyat na may pumasok na customer. Hindi tumingin si Lyra at patuloy na nagpupunas ng tray gamit ang malinis na basahan. "Magandang umaga po, ano pong sa inyo?" Nasayang bati ni Lyra habang unti-unting inaangat ang kanyang tingin. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang napawi. Ang basahan na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kanyang puso na akala niya'y tuluyan na naging bato ay biglang lumaktaw ng isang tibok sa matinding gulat. Isang matikas na lalaking nakasuot ng mamahaling puting polo shirt at itim na slacks ang nakatayo sa harap ng counter. Ang kanyang pamilyar na bango, ang mamahaling pabango na madalas amoy ni Lyra sa leeg nito noon ay agad nang sumakop sa buong silid. Si Drake Salcedo, mas mukha itong matured ngayon. Medyo pumayat ang mga pisngi, ngunit ang mga mata nito ay may dalang matinding emosyon habang nakatitig sa kanya. "Isang kape at isang piraso ng puso mo, pakiusap," mahinang sabi ni Drake. Pilit itong nagbibiro tulad ng ginagawa nito noong mga panahong naliligaw pa lamang ito. Ngunit kitang-kitang panginig ng mga labi nito at pamumuo ng luha sa mga mata. Mabilis na nagbagong ekspresyon ng mukha ni Lyra. Ang gulat ay napalitan ng isang malamig at matigas na pader. "Paumanhin, mister. Ngunit sarado ng puso ng panaderang ito. Kung gusto mo ng tinapay, bumili ka. Kung napadpad ka lang dito para magbiro, lumabas ka dahil marami pa akong gagawin." Lyra, hakbang nalapit ni Drake, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng counter. Tila gustong abutin ng mga kamay ng asawa. 2 taon, Lyra. 2 taon ako nagtiis, naghanap at nagmamakaawa sa tadhana na ibalik ka sa akin. Patawarin mo ko, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag kahit sandali lang. "Wala ka nang dapat ipaliwanag, Drake. Nakita ng 2 mata kong paliwanag mo 2 taon nang nakakaraan," sagot ni Lyra. Mariin ang bawat salita, pilit na pinipigilan ng sarili na huwag maiyak sa harap ng lalaki. Walang ano-ano sa harap ng ilang customer, nakakunti pa lamang sa loob ng shop. Dahan-dahan na lumuhod si Drake Salcedo sa maruming semento ng bakery. Ang makapangyarihan at mapagmataas na bilyonaryo. Ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga mamahayag ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang counter ng tinapay. Walang pakialam kung magdumi ang kanyang mamahaling pantalon. Basta tiningnan niya si Lyra nang may buong pagsusumamo. Nanatiling nakatayo si Lyra sa likod ng counter habang nakatingin sa nakaluhod na si Drake. Ang eksenang yun ay sapat na para lumambot ang puso ng sinumang babae. Ang isang bilyonaryong CEO na mayabang at makapangyarihan, ngayon ay mukhang pulube na sumasamo sa kanyang kapatawaran sa sahig ng isang maliit na bakery sa probinsya. Ngunit para kay Lyra, ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng asawa ay nagpapaalala lang sa kanya ng gabing binuhat niyang sariling maleta palabas ng mansyon. "Drake, tumayo ka riyan," malamig at walang emosyong utos ni Lyra. "Huwag kang gumawa ng eksena rito. Nakakahiya sa mga customer." "Hindi ako tatayo dito, Lyra, hanggat hindi mo ko pinakikinggan." Basag ang boses na sagot ni Drake. Tumingala siya. Ang mga mata ay namumula. "Alam kong nagkamali ako. Lasing ako noong gabing yun. Set up lang ang lahat ng iyon ng mga kalaban ko sa negosyo para sirain ang pangalan ko. Pero alam kong kasalanan ko pa rin. Kasalanan ko dahil naging mahina ako at hinayaan ko sila na makalapit sa akin. Pero sumusumpa ako, Lyra. Simula nung umalis ka, walang ibang babae na pumasok sa buhay ko. Ikaw lang ang asawa ko." "Ang daling sabihin niyan ngayon, Drake, dahil wala ka na sa impluwensya ng alak," giit ni Lyra. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit na may kung anong kumukurot sa kanyang dibdib. "Akala mo ba nakakalimutan ko kung paano mo ginawang bastusan ang kama natin? Ang kama kung saan tayo nangako na magsasama sa hirap at ginhawa. Hindi ko yun nakalimutan, Han. Gabi-gabi akong pinapatay ng konsensya ko," bulong ni Drake habang dahan-dahang tumatayo. Bahagya niyang pinatong ang kanyang mga palad sa counter. "Iwanan mo na ako kung gusto mo. Pero pakiusap,
Hayaan mo ko manatili malapit sa'yo. Hayaan mo patunayan ko na nagbago na ako. Umuwi ka na sa Maynila, Drake. Masaya na ako dito. Tahimik ng buhay ko. Huling sabi ni Lyra bago tuluyang tumalikod at pumasok sa backroom ng kusina upang iwasan ang asawa. Ngunit hindi ganong kadaling sumuko si Drake Salcedo kung nagawa niyang itayong isang dambuhalang imperyo ng negosyo mula sa wala. Mas lalong hindi niya susukuan ang natatanging babaeng nagbigay ng kulay sa buhay niya. Nang hapong yon, nagrenta si Drake ng isang maliit, simple at walang aircon na kwarto sa isang transient house na katapat lang mismo ng bakery. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang shop, nakatayo na si Drake sa labas, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Nang dumating ang supplier ng harina, walang sabi-sabing sumugod ang bilyonaryong CEO. Binuhat ng mabibigat na sako ng harina at isa-isang ipinasok sa loob ng shop. Pinapanood siya ni Lyra mula sa malayo. Ang mga braso ni Drake na may mga pulang latay pa rin sa kanyang alaala ay maingat na nagbubuhat ng sako habang pinapawisan ito sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit pa madalas siyang sungitan at taltalan ni Lyra tuwing susubukan itong mag-abot ng tubig, nanatiling nakangiti si Drake at tahimik na sumusunod sa bawat utos ng dating asawa. Isang gabi matapos ang ilang linggong pananatili ni Drake sa probinsya, biglang nagbagong panahon. Isang napakalakas at hindi inasahang bagyo ang nanalasa sa bayan ng San Nicolas. Ang lakas ng hangin ay nagpapakatal sa mga bintanang salamin at ang ulan ay tila binubuhos mula sa timba. Dahil sa tindi ng sama ng panahon na wala ng kuryente ang buong kapaligiran, nag-iwan sa gabi sa rurok ng kadiliman. Sa loob ng kanyang maliit na inupahang kwarto sa likod ng bakery, nakaupo si Lyra sa gilid ng kanyang higaan. Hawak niyang isang flashlight habang nanginginig sa takot at lamig. Mas lalo pang lumala lang sitwasyon nang marinig niyang malakas na paglangit-ngit ng bubong. Dahil sa lakas ng hangin, unti-unting nabaklas ang ilang piraso ng yero. Dahilan upang pumasok ang tubig ulan at mabilis na bumaha sa loob ng kanyang silid. Blag! Sa gitna ng ugong ng hangin at hampas ng ulan, narinig ni Lyra ang malalakas na kalabog sa kanyang pintuan. Lyra, buksan mo ito! Lyra! Boses yun ni Drake, puno ng takot at pag-aalala. Mabilis na tumayo si Lyra at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang asawa na basang-basa ng ulan. Hinihingal at may mga sariwang galos sa kamay dahil sa pagalis ng mga natumbang sanga ng puno sa kalsada para lang makatuwid patungo sa kanya. Salamat sa Diyos, ligtas ka! Bulong ni Drake sabay higit kay Lyra para sa isang mahigpit na yakap. Sa kabila ng kanyang galit na nakaimbak sa loob ng 2 taon, hindi nagawang itulak ni Lyra ang asawa. Ang init ng katawan ni Drake ang nagalis sa panginginig niya sa lamig at ang pamilyar na bisig nito ang nagdala ng seguridad na matagal niyang pinagkait sa kanyang sarili. Bumibigay ng bubong mo, Lyra. Hindi ka ligtas dito. Isasama kita. Aalis tayo, wika ni Drake. Habang buong ingat na binuhat si Lyra pa bridal style upang wag itong mabasa sa baha. Dinala niya si Lyra patungo sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho patungo sa pinakamalapit na ligtas na hotel sa bayan. Pagdating sa silid, agad na kumuha si Drake ng tuyong tuwalya at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Lyra. Siya mismo nag-asikaso ng kumot nito, habang siya naman inanatiling nanghinginig sa isang sulok, basang-basa at nakasuot pa rin ng basang damit. Napatingin si Lyra kay Drake, nakita niyang tapat na pag-aalala sa mga mata ng asawa. Walang bakas na isang mapagmataas na bilyonaryo, kundi isang lalaking handang ibuwis ang sariling buhay para lang matiyak na ligtas ang babaeng mahal niya. Sa gabing iyon, habang pinapanood ni Lyra si Drake na nakasandal sa pader at pilit na nagtitiis sa lamig, ang matigas na pader sa kanyang puso ay unti-unti na nagkakaroon ng lamat. Kinaumagahan, tuluyan ng napawi ang unos. Sumilip ang sikat ng araw sa pagitan ng makakapal na ulap. Nagdadala ng bagong liwanag sa bayan ng San Nicolas. Sa loob ng silid sa hotel, dahan-dahang minulat ni Lyra ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang mapansin maayos siyang nakatalukbong ng makapal na kumot. Samantalang si Drake naman ay natutulog na nakaupo sa sahig, nakasandal ang ulo sa gilid ng kama at nakasuot ng tuyong bathrobe na ibinigay ng hotel.
Kahit sa pagtulog, baka sa mukha ni Drake ang pagod. Ngunit mahigpit pa rin nakahawak ang isang kamay nito sa laylayan ng kumot ni Lyra. Tila ba natatakot na sa oras na bumitaw ito, ay bigla na namang maglaho ang asawa. Dahan-dahan na bumangon si Lyra upang wag magising ang lalaki. Lumabas siya sa maliit na veranda ng hotel upang lumanghap ng sariwang hangin. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin si Drake, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape na pinahanda niya sa room service. "Salamat sa pagliligtas sa akin kagabi," mahinang sabi ni Lyra nang hindi tumitingin kay Drake habang tinatanggap ang tasa. "Gagawin kong lahat para sa'yo, Lyra. Kahit pambalusin mo ko ng walis araw-araw, basta't masiguro ko lang naligtas ka at nasa tabi kita." Nakangiting sagot ni Drake. Pilit na pinapagaan ang atmosfera kahit pabakasang kaba sa kanyang dibdib. Natawa ng bahagya si Lyra, isang marahan at natural na tunog ng 2 taon ng pangungulila ni Drake. Ang tawang yun ay tila musika na nagpalugmok sa natitirang bigat na nagdaang gabi. Kumarap si Lyra sa asawa, seryosong mga mata. "Seryoso ka ba talaga sa pagbabago mo, Drake? O ginagawa mo lang ito dahil nasanay ka ng palaging nakukuhang lahat ng gusto mo?" Agad ni binaba ni Drake ang kanyang tasa at hinawakan ng 2 kamay ni Lyra. Sa pagkakataong ito, walang halong paggalinlangan ang kanyang mga mata. "Higit pa sa seryoso, Lyra, ang 2 taon na wala ka ang nagturo sa akin ng walang kwenta, ang Salcedo Group, ang mansyon at ang lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko. Handa akong iwan ang lahat ng meron ako sa Maynila. Maging panadero na rin ako dito, basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko." Huminga ng malalim si Lyra, tinignan niyang mga kamay ni Drake na may mga gagasgas pa. Dahil sa pananalasa ng bagyo kagabi, ang galit ay unti-unti nang napalitan ng pag-unawa. Naisip niya na ang tao ay nagkakamali, ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay gumawa ng higit pa sa sapat upang itamang kanyang pagkukulang. "Hindi ko sinabing iwan mong kumpanya mo, Drake," seryosong saad ni Lyra, ngunit may bahagyang lambot na sa kanyang boses. "Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon, isang huling pagkakataon upang patunayan na ang tiwalang sinira mo noon ay kaya mo pang buuing muli." Nang marinig yon ay tila nabunutan ng tinig sa dibdib si Drake. Hindi niya napigilang yakapin ng mahigpit si Lyra. Binabang kanyang mukha sa balikat ng asawa habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Ito ang unang hakbang para sa kanilang dalawa. Isang hakbang patungo sa pagbabalik ng pamilyang minsan ng winasak ng pagkakamali. Makalipas ang 6 na buwan na matyagang panliligaw, pagpapakumbaba at walang sawang pagpapatunay ni Drake sa probinsya, nagpasya na si Lyra na harapin ang nakaraan. Alam niyang hindi niya habang buhay na matatakasan ang mundong binitawan niya, lalo pat nakita niya ang totoong pagbabago sa kanyang asawa. Hindi na itong mapagmataas na CEO na laging abala. Ngayon si Drake ay natuto ng maglaan ng oras, makinig at magpahalaga sa mga simpleng bagay. Sinalubong sila na marangya at tahimik na subdivision sa Maynila. Habang dahan-dahang pumapasok ang kotse sa malaking gate ng Salcedo Mansion, nakaramdam ng konting kaba si Lyra. Ito ang lugar kung saan nadurog ang kanyang puso, ang lugar kung saan huling beses niyang binuhat ang kanyang maleta. "Nandito na tayo, Han," mahinang sabi ni Drake sabay pisil sa kamay ni Lyra. "Gusto kong malaman mo na walang nagbago dito simula nang umalis ka. Hinintay ka ng bahay na ito. Hinintay ka ng buhay ko." Pagbaba ng kotse, sinalubong sila ni Manang na may luha sa mga mata sa galak na makitang muli ang kanyang paboritong amo. Pagkabukas ng malalaking pinto ng sala, laking gulat ni Lyra dahil eksakto pa rin sa dati ang ayos ng mga kagamitan, maliban sa isang kakaibang bagay na nakalagay sa pinakasentro ng dingding ng sala. Doon, sa gitna ng mamahaling marmol na pader, ay may nakasabit na isang eleganteng glass case na may glass framing at spotlight. At sa loob ng glass case na yon ay ang mismong walis tingting na ginamit ni Lyra 2 taon nang nakakaraan. Napaawang ang labi ni Lyra bago napatingin kay Drake na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa mga labi. "Drake, ano yan? Bakit nakadisplay ang walis tingting sa gitna ng sala mo?" Takang tanong ni Lyra, na pilit pinipigilan ng tawa.
Lumapit si Drake sa likod niya at dahan-dahang pinulupot ang mga braso sa kanyang bewa. Sinandal ang baba sa kanyang balikat. Isang napakahalagang paalala, aking Reyna. Paalala ng ano? Paalala na meron akong isang napakatapang, napakatapat at napakagandang asawa na hindi papayag na bastusin ang dignidad niya. Seryoso, ngunit may lambing na sagot ng bilyonaryo. At higit sa lahat, paalala sa akin araw-araw na kapag gumawa ako ng kahit na anong kalokohan o hindi ako naging tapat sa'yo, alam ko na kung anong sandatang sasalubong sa akin pag-uwi. Natawanan ng tuluyan si Lyra at hinarap ang asawa. Hinubog niya mukha ni Drake gamit ang kanyang mga palad. Ang lahat ng puot, selos at sakit na dinala niya sa loob ng 2 taon ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng kapayapaan at pag-asa. Naranasan niyang masaktan, ngunit natutunan din niyang tunay na pag-ibig ay may lakas na magpatawad kapag ang isang tao ay nagpakita ng tapat na pagsisisi at pagbabago. Siraulo ka talaga, bulong ni Lyra habang nakangiti. May luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na kaligayahan. Iniyuko ni Drake ang kanyang ulo at tinampi ang isang tapat, matagal at mapagpalayang halik sa mga labi ng kanyang asawa. Ang mansyong dati ay nabalot ng lamig at kasalanan ay muling nabuhayan ng pag-ibig, mas matatag at mas handa sa bagong simula. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang pagbabalik ni Lyra sa mansyon. Isang marangya, masaya't napakagandang salo-salong ginanap sa malawak na bakuran ng mga Salcedo ngayong gabi. Ang paligid ay napapaligiran ng mga nagniningning na fairy lights na nakasabit sa mga puno. May live acoustic band na tumutugtog ng malalamig na musika at dinaluhan ng mga pinakasikat na negosyante, malalapit na kaibigan at pamilya. Pinagdiriwang ang ika-35 kaarawan ni Drake, ngunit alam ng lahat na hindi lang yun ang dahilan ng selebrasyon. Si Lyra nasuot ang isang napakagandang pulang silk dress na hapit sa kanyang katawan, ang siyang sentro ng atensyon at paningin ng lahat. Habang maraan siyang naglalakad, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Maingat niyang hinahaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay halatang 7 buwang buntis na. Ang kanyang muka ay mas lalong nagliwanag at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lungkot o takot. Puro na lamang ito kapayapaan at labis na kagalakan. Han, dahan-dahan sa paglalakad. Baka mapagod ang Reyna at ang maliit na prinsipe ko. Nag-aalalang boses ni Drake ang narinig ni Lyra mula sa kanyang likuran. Agad na lumapit ang bilyonaryong CEO. Mabilis na pinulupot ang kanyang braso sa bewang ng asawa upang alalayan to. Suot ni Drake ang isang itim na tux. Mukhang napakatikas, ngunit ang kanyang buong pansin at pagtitig ay nakatutok lang sa kanyang kabiyak. Pumarap si Drake sa gitna ng entablado habang hawak ang kanyang baso ng wine upang magbigay ng pasasalamat sa mga bisita. Bahagyang tumahimik ang paligid habang nakatingin ang lahat sa makapangyarihang pinuno ng Salcedo Group. Maraming salamat sa inyong lahat na nakisaya sa aking ngayong gabi, panimula ni Drake. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit ang pinakamalaking pasasalamat ko ay para sa natatanging babae na nakatayo sa tabi ko ngayon, ang aking asawa, si Lyra. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kumpanya, sa dami ng kanyang ari-arian o sa pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay nasa katapatan, sa pagmamahal ng isang buong pamilya at sa kapayapaan ng puso. Tumingin si Drake ng diretso sa mga mata ni Lyra, punong-puno ng paghanga at wagas na pagsamba. Salamat Han, dahil hindi mo ako sinukuan nung panahon ako mismo ay sinukuan ang sarili ko dahil sa aking mga pagkakamali. Ikaw ang aking buhay. Kasunod ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bisita, hinila ni Drake si Lyra ng mas malapit at dinampi ang isang napakatamis at matagal na halik sa mga labi nito. Isang halik na nagpapatunay ng kanilang pag-ibig ay tuluyan ng dumaan at nagtagumpay sa pinakamalubhang bagyo ng buhay. Nang matapos ang salo-salo at tuluyang makaalis sa mga bisita, magkasamang naglakad ang mag-asawa pasok sa loob ng tahimik na mansyon. Habang naglalakad sa sala, sabay silang napahinto sa harap ng glass case.
kung saan nakasabit pa rin ang sikat na walis tingting. Natawa si Lyra at sinandig ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Drake. Sana naman hindi mo na ako bibigyan ng dahilan para basagin ang glass case na yan, Drake Salcedo. Niyakap siya ng mas mahigpit ni Drake mula sa likod habang ang mga palad nito ay nakapatong din sa kanyang buntis na tiyan. Hinding-hindi na, aking reyna. Ang walis na yan ay mananatiling dekorasyon na lamang dahil ang puso ko ay sayo lang habang buhay. Sa ilalim ng tahimik na gabi, ang pamilyang minsan ang nayanig at nawasak ng pagkakamali ay muling nabuo. Mas matatag, mas masaya at mas tapat at handa ng salubungin ng kanilang bagong sanggol ng may pag-ibig na walang katapusan. Ang kwento ni Drake at Lyra hindi lamang isang simpleng kwento ng marangyang buhay, pagtataksil at nakakatuwang paghihiganti. Sa likod ng bawat tambalos ng walis tingting at sa bawat patak ng luha ng pagsisisi, nagtatago ang mga gintong aral tungkol sa tunay na bigat ng pag-ibig at buhay may asawa. Ipinakita ni Lyra ng pagiging asawa ng isang bilyonaryo ay hindi nangangahulog ang ibebenta mo ng iyong sarili at prinsipyo. Nang dumiin ang pagtataksil, hindi niya pinili ang pera, ang mansyon o ang karangyaan ng apelyidong Salcedo. Pinili niyang kanyang dignidad. Ang isang tunay na palaban na babae ay alam kung kailan dapat manindigan at hindi matatakot bumalik sa hirap basta't dala niya ang kanyang malinis na pangalan at karangalan. Madalas na naiisip ng mga lalaki na kapag naibigay na nilang lahat ng luksang, gamit at magandang buhay sa pamilya, sapat na yon. Ngunit pinapaalala ni Drake sa kanyang huling talumpati na ang tunay na kayamanan ay wala sa bank account o hindi nasa katapatan ng puso. Ang tiwali parang salamin, napakadaling basagin sa isang gabi ng kahinaan, ngunit nangangailangan ng mga taon ng pagpapakumbaba at dugot, pawis upang muling mabuo. Hindi nakuha ni Drake ang kapatawaran ni Lyra sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling regalo o bulaklak. Nakuha niya ito nang hubarin niya ang kanyang pagiging CEO, nang lumuhod siya sa maruming semento ng bakery, nang magbuhat siya ng mabibigat na sako ng harina at nang itaya niyang kanyang buhay sa gitna ng bagyo para lang masigurong ligtas ang babaeng sinaktan niya. Ang totoong pagmamahal ay handang ibabang lahat ng pride para sa taong mahal niya. Ipinakita ni Lyra ng pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang mahina ka o madali kang linlangin. Ang pagpapatawad ay yung matapang na pagpapasya na bitawan ng puot na kahapon upang bigyan daan ng mas magandang bukas. Pinatawad niya si Drake hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil nakita niya na mas karapat dapat buhayin ang isang taong nagbago kaysa sa panatiling buhay ang galit sa kanyang puso. Ang pag-ibig ay hindi isang perpektong kalsada na walang lubak. May mga pagkakataon ng tiwala'y mayayanig ng bagyo, ng tukso at pagkakamali. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa unang pagkakataon na mabasag ito. Natututo itong pumulot ng mga piraso, magbaba ng pride at magbago. Dahil kung minsan, ang isang relasyong dumaan sa matinding hambalos ng pagsubok ang siyang nagiging pinakamatatag at pinakamagandang kwento ng happy ending sa huli.